Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napanood natin kung paano dinomina ni LeBron at ng Lakers ang New Orleans Pelicans. Kung sa boxing nga ay round 1 pa lang ay binugbog na nila ito. Hindi makaporma si Zion kapag si LeBron ang tumatao sa kanya at talagang playoff mode lang nga ang pinakita ni LeBron sa game nila kanina offensively and defensively. Nagtala nga siya ng 28 points, 11 rebounds, 17 assists, and 5 steals on 55% shooting sa field. At nakita nga natin sa game na ito ang pinagkaiba ng isang veteran team at young team. Muli nga silang magkikita ng Pelicans para sa battle for 7th seed kung saan yamado ang Lakers sa mga betting odds dahil bukod nga sa tinambakan nila ito kanina, sa in-season tournament nga ay tinambakan din nila ito ng 44 points if I'm not mistaken. Kaya naman inaasahan talaga ng madami na Lakers sa magwawagi sa tapatan na ito. Tila ba kryptonite nga ng Pelicans ang Lakers. Ganun pa man kung magwawagi nga ang Lakers dito ay nakaabang na sa kanila ang number 2 seed and defending champions Denver Nuggets na hindi nila matalo at sinasabi ng madami bilang kanilang kryptonite. Ganun pa man kung iiwas nga sila sa Denver ay ando ng risk na malaglag sila ng 9th seed Sacramento Kings or 10th seed Golden State Warriors. Dalawang team na alam naman natin na hindi typical 9th or 10th seed. Mga delikadong teams nga na hindi madaling talunin. Sa mga fans ng Lakers, gugustuhin nyo ba na makaharap ng Lakers ang Nuggets sa first round o ang number 1 seed OKC Thunder? Pag-usapan naman natin si Giannis. Ang 2-time MVP Giannis Antetokounmpo ay nagtamo nga ng calf strain last week dahilan upang ipagpahinga niya ang last 3 games ng Bucks sa regular season. Nakakatakot nga ang injury na ito dahil isa itong non-contact injury at talagang bumigay lang ang parte ng katawan niya na apektado. Madami din ang kinabahan dahil mukhang Achilles injury nga ito at kahit nga dinayagnos ito bilang calf strain, konektado nga ito sa kanyang Achilles. Sa ngayon ay hindi pa nga sigurado si Giannis kung maglalaro ba siya sa Game 1 ng playoffs or even sa buong first round. Less than 2 weeks nga ang pahinga niya mula sa injury na ito. Si KD nga ay nagtamo din ng calf strain noon. After 1 month ay bumalik siya. In 12 minutes ay bumigay ang kanyang Achilles and again after 1 month nga ito ng pahinga. So kailangan talaga mag-ingat ng Milwaukee Bucks dito. Dahil kapag nagtamo nga ng torn Achilles injury si Giannis, good luck nga sa franchise na ito at kay Giannis din as a player. Si KD nga nakabalik dahil ang style of play niya ay hindi gaanong kailangan na matinding explosiveness. Ngunit kay Giannis nga ay hindi siya magiging epektibo sa loob ng court kung hindi na siya gaanong explosive at mababawasan pa ang kanyang athletic ability dahil hindi niya pa din nade-develop ang kanyang jump shot. Last playoffs nga ay nagsimula din ang Bucks na wala si Giannis at nakita natin kung anong naging resulta nito at ngayon ay kaharap pa nga nila ang Indiana Pacers na tinalo sila ng 4 na beses sa regular season. Sa palagay nyo ba ay dapat nang bumalik si Giannis sa first 2 games ng playoffs? Comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!